All right, so I will be your speaker for tonight. So I am Silene Parcon Villasenor. So I joined IMG last November 26, 2020. So kasagsagan po ng COVID. And dati po akong call center agent and licensed financial educator, associate financial planner, and executive marketing director and WSB Green Jacket qualifier here in IMG. Alright. So, ang topic natin ngayon or sino nga ba si IMG? So, IMG stands for International Marketing Group. Now, so who we are? So, we are one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines. No? And ang goal natin ay makahelp no sa mga Filipino families achieve financial freedom through financial education and building a proper financial foundation. So tuturuan natin sila on how to build their solid financial foundation. Okay? And also we have established partnerships with the biggest companies in the financial industry as a financial brokerage. So si IMG ay registered po sa Government Insurance Commission as financial brokerage, no? So hindi po tayo networking. Okay? So, our main office ay nasa 9th floor, Kings Court Building 1, Chino Rosas Avenue, Makati City. So, if you have time, you can drop by here, no? So, from Monday to Saturday. And also, you can attend trainings, free trainings here in every Saturday. Okay? So, ayan, we have a global campaign for financial education. So, our goal is to educate 30 million families by the year 2030. So, as of now, no, more than 14 million na po yung na-educate ni IMG na tulungan natin. And thankful, no, kasi kayo din, naging part na din kayo ng campaign. So, marami pa tayong matutulungan. No, kasi marami pang Filipinos ang hindi financially educated. Okay? So, financial literacy campaign, so sabi ng iba, scam daw si IMG. So, hindi po, no? Hindi tayo scam. Kasi even Senator Raffy Tulfo, naniwala siya sa campaign natin dito sa IMG. And he also files a bill seeking to enhance financial literacy for OFWs. Kasi halos lahat ng na-scam ay OFW. Why? Kasi kailangan or yung gusto natin is magkaroon kaagad ng instant na pera, dodoble yung pera sa ganitong buwan, sa ganyan. No, wala pong easy money. So, there is no such thing as an easy money. Lahat yan pinaghihirapan natin. Okay, so kung may mag-offer sa inyo na ganito, lalaki yung pera nyo or dodoble yung pera nyo in 2 months, in 1 month, so wag kayong maniwala. Kasi instead na dodoble, mawawala yan because that is scam. Okay? Ayan. Alright, so our topic is all about building your future or taking control of your money. Sino nga ba yung kinokontrol ng pera? Ikaw ba ang kinokontrol ng pera or ikaw ang kumukontrol sa pera? Okay? Ayan. So here in IMG, this is our concept. No, dito tutulungan tayo or tuturuan tayo on how to build our solid financial foundation. So sa pag-build ng solid financial foundation, it is like building a house. Para lang tayong nagpapagawa ng bahay na we need to start it from the ground till up. No, so walang bahay guys na nagsimula kaagad sa bubong. No, lahat ng bahay nagsisimula sa magandang pundasyon yan. No? So, sabihin nila, wala ka makikita na bahay na bubong ka agad. So, paano yung mga haligi no? Yung foundation, masisira ka agad yung bahay mo. Okay? So, first na foundation dito is proper health care. So, bakit kailangan natin ng proper health care? Kasi, hindi natin alam kung kailan tayo magkakasakit at kung anong sakit yung darating sa atin. Tama, sasabihin natin, ay, hindi ko kailangan yan naman kasi healthy naman ako. Yes, you are healthy nowadays, but hindi natin alam the next year, the next months, no, the year, the days to come. Kasi nga, dahil sa mga kinakain natin and because of our lifestyles, no, naiiba na din siya.
Okay? So next na foundation is life protection or life insurance. So sinasabi nila na ma'am, life insurance, ano pinag-uusapan natin dito? Patay-patay na. So hindi, no? Lahat tayo mapupunta doon, iba-iba lang ng reason. No? And itong life protection or life insurance, hindi niya na kayang buhayin yung mga namatay na. Pero kaya nitong buhayin yung mga naiwan mo. 'Di ba? So, hindi niya na kayang buhayin yan. Nung namatay na, hindi niya na kaya. Pero, kaya niyang buhayin yung mga naiwan natin. So, yung mga maiiwan natin, kayang-kaya yan buhayin ng life insurance. And that is the importance of life protection or life insurance. Okay? The next is debt management. So, here in IMG guys, hindi natin sinasabi na mali or bawal ang umutang. Ang tinuturo natin dito on how to manage your utang. Kasi sa utang may dalawang klase. That is the good debts and the bad debts. So yung good debts, that is income generating utang. Nangutang ka ng pera, pinambili mo ng sasakyan, and that car, ginawa mong rent a car. So that is the good utang, 'di ba? Kasi every time na mag-rent ng car mo, may income na bumabalik sa'yo. No? And second one naman is the bad utang. Yan yung nangutang ka ng pera, pinambili mo ng cellphone, then yung cellphone na yun, di mo man lang ginamit, no? So useless. So that is the bad utang. Ang worst case pa dun, ninakaw yung cellphone mo, pero yung utang mo andyan pa rin. No? So wala ka ng cellphone, continue ka pa rin nagbabayad ng utang. Okay? So that's why we need to manage our utangs. Okay? The next foundation is emergency fund. So, bakit kailangan meron tayong emergency fund? Kasi sa panahon ngayon, we have a lot of emergencies but we don't have a fund. Tama? Ang nagiging fund natin, si kapitan, si mayor, mga kamag-anak, 'di ba? Kasi from the word itself, emergency, guys. Ito yung hindi inaasahang pangyayari. No one can predict an emergency. No? So, nangyayari talaga to. But if you have funds, no worries. Kasi kahit may emergencies pa na dumating, ready ka. Ha? And then, pinakatuktok yung investment. So, dito na yung investment mo sa bahay, sa lupa, sa alahas, investment sa mutual funds, sa stock market, or kung ano-anong investments na meron tayo. Why pinakabubong ang investments? Kasi po, meron kang investment, pero wala kang proper health care. Isang sakit lang, ubos lahat ng investments mo. Tama? Lalo na sa panahon ngayon, yung mga sakit high-tech na din, no? Hindi na dati, 'di ba? Nung unang panahon, wala pang COVID pero meron ng ubot sipon. Ngayon, inubo ka lang, sinipon ka lang, may COVID ka na kaagad. 'Di ba? So kasi because of the technology, nagiging high-tech na din yung mga sakit ngayon. No, konting bukol lang, ay tumor na 'yan. Konting bukol, ay cancer na 'yan. No? Kaya useless, no, yung investments natin pag wala tayong healthcare. Okay? Then meron kang investments pero wala kang life protection or life insurance. Pag kinuha tayo ni Lord, dito din kukunin ng pamilya natin yung igagastos para sa atin. So, sayang lang din. Okay? Then, meron kang investment, pero hindi ka marunong mag-manage ng iyong mga utang. Anong mangyayari? Kakainin lang ng interest ng pera na inutang mo yung investments na meron ka. So, useless ulit. No? Then, meron kang emergency fund, pero, or meron kang investments, pero wala kang emergency fund. Anong mangyayari pag magkaroon ng mga emergency cases, maibebenta mo ng mura yung investments mo? Kasi kailangan mo ng pera. Diba? So, ayan, no? Ito yung pinaka-concept natin dito, guys, kung paano natin ma-build yung ating solid and strong financial foundation. So, kung ngayon mo lang ito narinig, it's not too late. No, hindi pa po huli ang lahat. We can build, no, our solid financial foundation. Alright? Okay? So, sa pagpagawa ng bahay, merong plano.
No, same yan talaga. Pagpapagawa natin ng bahay, meron niyang plan, kailangan mo pa yan siyang papirmahan sa engineer, sa architect, no, or sa master planner para sakto yung plano sa bahay mo. So here, meron din tayo. How do we create our plan? No, so itong red line, it represents the responsibility line. No? And the blue line naman represents the money line. Why? Because while we are young, we don't have enough savings, but we have a big responsibility. No? So ito yung savings mo, ito yung responsibilities mo. So naka-cover up ng responsibilities natin yung savings natin. No, that's why our goal when we get older, bababa na yung responsibility line and tataas na si money line. Okay? So while we are young, kailangan natin kumain. Kumain, damit, bahay, education, health, and pambayad sa ating mga utang. So saan natin kinukuha yan? Sa ating active income. So what is an active income? Active income is you are working for money. Ikaw yung nagtatrabaho para sa pera. No? So for example, nagkasakit ka. So wala kang trabaho. Alam naman natin dito sa Pilipinas, 'di ba, na no work, no pay. So what happened? What will happen if ikaw mismo na breadwinner nagkasakit and then wala kang income? So how do you sustain the needs and wants of your families if you are depending only on your active income? So our goal na pagtanda natin, meron kang passive income. What is the passive income, ma'am? Passive income ay yung pera ang magtatrabaho sa'yo. Kasi kahit matanda na tayo, we still need food. No? Kailangan mo pa rin kumain. Kailangan mo pa rin ng bahay, damit, education, kung may mga apo ka pang pinapaaral, health, and dapat debt-free ka na. So sabi ko nga, no, na pagdating natin sa retirement years natin, tayo matanda na, retire ka na. Pero yung mga bayarin mo, hindi nagre-retire yan. Lifetime yan. Diba? Lifetime tayo magbabayad ng kuryente, bill sa tubig, pagkain, upa sa bahay. 'Di ba? And most especially yung health natin. Kasi yung mga sakit, hindi yan siya lumalabas sa kabataan. Lalabas yan siya during our katandaan or sa ating retirement. That's why highlighted yung health dito. No? Diyan ang magsilabasan si arthritis, diabetes, hypertension, kung ano-ano pang mga tis na yan. Alright? Kasi sa buhay ng tao, guys, we have to if. First is what if I die too soon? What if kunin ako ni Lord ng maaga? Who will take care of my family? No? So second if naman, what if I live too long? What if bigyan ako ni Lord ng mahabang buhay? Sinong mag-aalaga sa akin? No? So dito, what if I die too soon? Who will take care of my family? So hindi sila magiging kawawa if meron kang life insurance. Bakit? Meron kang income replacement na maiiwan sa kanila. Tama. No, kahit wala ka na, ako nga, palagi kong sinasabi na pag ako nawala, yung katawan ko sa lupa inuud na, pero yung pamilya ko nag-i-enjoy pa rin sa pera na iniwan ko sa kanila. So that is the importance of life insurance. Tanungin mo yung sarili mo, kung para kanino ka nagtatrabaho, para kanino ka bumabangon sa araw-araw, 'di ba, para ma-provide natin yung mga needs and wants ng families natin. So the question there is what if kunin tayo ni Lord, no? Sino mag-aalaga sa pamilya natin? Diyan na papasok ngayon si life insurance. No, na maiiwan natin sa kanila. Hindi konsumisyon yung iiwan natin. Iiwanan natin sila ng pera na pag nawala tayo, hindi sila mamomroblema. Okay? Then what if I live too long naman? What if mabuhay ako ng matagal? So thank you Lord. Kasi binigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay. Pero ang question dyan, if hindi mo napaghandaan, if you are not prepared, no, so paano? What will happen? 'Di ba sa panahon natin ngayon, ang daming pulubi na mga matatanda na sa kalsada nagmamalimos kasi hindi nila napaghandaan yung retirement years nila. Pero if napaghandaan mo, no, yung retirement years mo, sobrang ganda ng buhay mo. Why? Because you protected yourself when you are young.
No, nung time na kaya mo pang mag-produce ng active income na protektahan mo yung sarili mo. No, na pagtanda mo, meron kang passive income na you are living on interest na lang ng pera mo. 'Di ba? So, yung maganda, ikaw yung magtatrabaho para sa pera o meron kang pera na magtatrabaho para sa'yo. Ngayon pa lang mag-decide ka na kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. No? Ayan. Okay? So, how do we make money work for us? Paano nga ba yung pera magtatrabaho para sa atin? So, we have here the rule of 72 or the power of compounding interest, no, from Albert Einstein. So, sabi dito na dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investments will give the estimated number of years and it will take for your money to double. So, dodoble daw yung pera natin every 72 years. Okay, ngayon, nag-open ka ng savings account sa bank and then si bank binigyan ka ng 1% na interest rate. So ito, for example lang, 10,000 yung na-open mo. Then binigyan ka ng 1% na interest rate. So gagamitin natin tong rule of 72. So ayan, 72, no? 72 divided by 1 is equals to 72 years. So it will take 72 years para dumoble yung pera mo. Ang tanong, buhay pa ba tayo after 72 years? So no, we cannot guarantee. And itong 20,000 na to, dodoble from the time na dodoble yung pera mo, hindi niya na kayang labanan yung inflation. Kasi sobrang tagal na nitong 72 years. Okay? Ayan. So ngayon, yung pera na dineposit mo sa bank, hindi lang yan tinatago ni bank sa vault, no? Naka-invest din yan. So ngayon, no? In-encourage ka ni bank na mag-time deposit. So sige na ma'am, no? Sabihin niya, Ma'am Susan, mag-ano ka, or Ma'am Susana, mag-time deposit ka sa bank, tapos bibigyan kita ng 4% na interest rate. So ngayon, we will use this rule of 72. 72 divided by 4 is equals to 18. No? So, yung pera daw natin, dumudoble every 18 years. Okay? So, ngayon, ayan, 29 years old ka, naglagay ka ng 100,000, pagdating mo ng 65 years old, yung inabot ng pera mo ay 400,000. No? So, ayun. Sabi ko nga, hindi lang yan nakatago sa vault yung ating pera na na-deposit sa bank. Ini-invest din niya nila and meron silang pinag-investan na 8%. Ayan. So, 72 divided by 8 is equals to 9. So, yung pera mo daw dumudoble every 9 years. Yan, 29 years old, pagdating ng 38, dumoble. Pagdating ng 65 years old, yung pera mo ay 1.6 million, pero yung binalik lang ni bank sa'yo ay only 400,000. Okay, so magkano yung difference? 1,200 or 1.2 million. So, dyan nila kinukuha yung pampatayo ng other branches, pambayad sa bills, sa empleyado nila, and other expenses. Okay, so we are not against bank. Okay, so we are just comparing kung paano yung galaw ng pera natin sa bank. Alright? And ngayon, meron tayong alam dito. Alam ng mga IMG members na paglagyan ng pera natin, which will give you 12% na interest. No? So ito, 72 divided by 12 is equals to 6. So every 6 years daw, dumudoble yung pera natin. No? Ayan. So, 29 years old ka, naglagay ka ng 100,000. When you reach 65 years old, yung inabot ng pera mo ay 6.4 million. No? So, alam nyo ba yan kung saan ilalagay? Yung pera natin natutubo ng 12% na interest rate. Okay, so mamaya sasabihin ko kung saan. No? Okay? So, ayan, eto na. No? Sa ating mutual funds. So, paano nga ba si mutual funds? So, pooled money from different investors, aggressive in capital growth, so money generally invested on blue chips companies listed on the Philippine Stock Exchange or PSE. So, ito ngayon. Ikaw, yung investor, ikaw, si Ma'am Susan, si Ma'am Susana, si Ma'am Azenith, si Sir Ernest,
si Ma'am Fe, si Ma'am Desiree, si Ma'am Marlene, yung pera natin na ininvest dito, iniipon yan siya sa fund house. Okay? Ito sa fund house. Tapos si fund house, nag-a-appoint yan siya ng fund manager. Ngayon, si fund manager, ini-invest yung pera natin sa blue chips companies. Ano-ano ba yung mga blue chips companies? Yan yung Jollibee, Pure Gold, no? So, Philippine Airlines, Petron, Cebu Pacific, Shell, 7-Eleven. Ayan. Ngayon, kung kumain ka sa Jollibee na mahaba ang pila and member ka ng IMG, huwag kang magalit. Bakit? Kasi kumikita ka din dyan. No, kasi ikaw ay isa sa shareholder ng Jollibee if you are already a member of IMG. Okay? So ngayon, yung income na makikita dito sa mga blue chips companies na to, yun yung binabalik nila sa investor. That's why wala kang talo. Bakit? Kung magkano yung kinita ni mutual funds dito, ganun din yung binabalik sa'yo na investor. Okay? Ayan. Alright, so sabi nila, no? SSS invest 3 billion in mutual funds. So even our government nag-invest ng 3 billion sa mutual funds. No, lahat ng contribution natin doon, ininvest din yan nila. Kasi hindi lang yan pwede na itago lang din yan nila sa bank, no? Or sa vault nila. So, kailangan din may mapag-investan sila para lumago yung pera. And our even, no? Si SSS naniwala siya or ininvest niya yung pera sa mutual funds. Okay? Ayan. So, ito yung mutual funds natin. Maganda ang mutual funds. Bakit? No? Ano yung mga benefits? First is meron tayong professional manager. No, may nagmamanage kasi meron tayong fund manager na sila yung nagmamanage ng ating pera. Second, potentially higher returns. Why? Kasi kung magkano yung kinikita ni mutual funds, yan din yung binabalik sa atin. Okay? So, low capital requirement. No, hindi mo kailangan ng malaking kapital kasi dito kahit 1,000 pesos or 20 pesos pwede kang magdagdag sa investment mo. Okay, and then instant diversification, naka-diversified yung pera natin, hindi lang siya nilalagay sa isang company lang. No, nahati-hati siya. Nakita niyo yung mga blue chips companies kanina na ang dami. No? Then safety and transparency. Bakit safety and transparent siya? Kasi meron tayong portal account wherein you can monitor your investment. Okay? And then tax exempt. Wala tayong binabayaran na tax. Kung magkano yung ininvest mo, ganun din yung papasok doon sa fund mo. Okay? Walang mga entry fees or whatsoever. No? As long as member ka ng IMG. Okay? Ayan. Alright, so ito na, no? Paano nga ba? Or how much can you save to achieve your goals? Ano ba yung mga goals mo sa buhay? Ma'am, in 5 years, magpapakasal ako. Uy, sana all. No, ma'am, in 10 years, magpapatayo ako ng bahay. No, so guys, this is for illustration purposes lang ha, para meron lang tayong guide. No, so lahat ng investments natin sa mutual funds, mag-differ pa rin siya sa galaw ng market. Okay? So ngayon, for example, nag-monthly savings ka ng 1,000 pesos, din nilagay mo siya sa bank. O, si bank, binigyan ka ng 4% na interest rate. So, 30 years from now, meron ka lang 694,000 sa bank. Pero, pag nilagay mo yan siya sa mutual funds, then si mutual funds, binigyan ka ng 12% na interest rate. So, 30 years from now, milyonaryo ka na. Ha? So, ang tanong, 1,000 pesos nga lang ba yung kaya natin? So, what if nag-monthly savings ka ng 5,000 pesos? Then, ilagay mo siya sa mutual funds. So, 10 years from now, meron ka ng 1.1 million. Diba? So, sabi ko nga, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba, depende siya sa galaw ng market. Okay? Because, depende pa rin tayo sa market value. Alright?
Okay, so who can really help you build your solid financial foundation? Sino nga ba yung makakatulong sa atin sa pag-build ng ating solid financial foundation? So first is yung financial services, si bank, broker or agent, na magkakaroon pa tayo ng entry fees and management fees. Then meron pang tax no, na 20%. Then, si bank, broker, and agent will earn commissions from the financial product na bibili natin. Or letter B, IMG membership. No, bakit maganda? Kasi you already have direct access to the financial companies or in short, na bypass mo na yung middleman. Hindi mo na kailangan ng middleman. No? You can enjoy discounts from the financial products you buy and financial services. Then, you will become your own money manager kasi meron kang portal account. So, saan yung gusto mo? Yung meron commission or ikaw na mismo yung magkakaroon ng commission sa sarili mong account? Siyempre, dito tayo. Sa tayo yung magkakaroon ng commission sa sarili nating account. Kasi sayang pa yun, pwede mo pang panghulog yun sa mutual funds mo, no? Or sa investment mo. Okay, so ano ba yung mga benefits natin pag naging member tayo ng IMG? First is NeuraCash. Itong NeuraCash, ito yung internal wallet or e-wallet natin dito sa IMG na pag withdraw ka ng investment mo, dito siya papasok. So, i-align lang natin yung bank account or GCash account natin. And then, pag once naging member ka, automatically meron kang 100,000 na free, no? Personal accident insurance. Pero if you are an OFW, then international coded, 600,000 po yan, guys. No? Then meron tayong access sa Kaiser, no? Kaiser long-term healthcare. Then, meron tayong yung 1,000 pesos no, natin is automatically malalagay sa mutual funds and pwede kang magdagdag anytime minimum of 20 pesos. Okay, so aside dyan, meron pa tayong free na 50,000 Fidelity Life Insurance. Okay, ito para siyang burial assistance pero convertible into cash din ito. And then free unlimited check-up or 20% discount for family members sa Kaiser Medical Center. Alright? Then, no, itong Kaiser, ito yung sinasabi ko kanina, na meron tayong access sa long-term healthcare na 7 years to save at 3-in-1 program. So, yan yung Kaiser Total Solution. So, ito yung sasagot sa mga tanong natin. Now, what if I die too soon? No? Who will take care of my family? Ang solusyon, life insurance na meron tayong maiiwan sa kanila. And what if mabuhay ako ng matagal? Who will take care of me? No worries, kasi meron kang healthcare, plus meron kang investment. So yun yung kagandahan ni Kaiser, 3-in-1 na siya. Meron ka ng healthcare, life insurance, and investment. Okay? So ayan. Paano nga ba ang Kaiser? So, si Kaiser ay 7 years investment. So, 7 taon mo lang pag-iipunan. So, 7 years ka lang mag-iipon. Then, after 7 years, mag-aantay tayo ng another 13 years for maturity. No? In short, 7 taon ka lang mag-iipon, then covered ka up to 20 years. Or lifetime as long as meron tayong funds. Okay? So ito, pag once or within the saving period, pag once nakahulog ka na ng 1 year, pwede mo na siyang magamit for annual physical exam. No? Check up sa ihi, tae, dugo, x-ray, pap smear sa mga babae, libre na po yan. Wala ka nang binabayaran dyan. Okay? Then second is dental benefits. Pwedeng magpa-cleaning, magpabunot ng ngipin. Then waiver of installment due to death or credit life. So for example, si plan holder namatay, meron tayong life insurance na maiiwan sa pamilya. Okay? Then waiver of installment due to disability. And for example, si plan holder na aksidente na total and permanent disable, automatically ma-fully paid ang plan. No? Fully paid ang plan, then mag-aantay na lang siya ng maturity time.
And then inpatient benefits or hospitalization, pag na-hospital tayo, meron tayong hospitalization benefits. Pwede tayong mamili ng room, no, sa hospital. Then annual benefit limit of 60,000 or depende sa plan natin. Then term life insurance for 20 years or lifetime as long as we have funds. Okay? So, after the saving period, after the saving period, andito na naman tayo sa extended period. Ito yung another 13 years for maturity. No? Dito, sa ika-8 year, inpatient benefits, pwede na tayo magamit for hospitalization, pa-check up, no? Yung outpatient, kahit hindi ka ma-confine, pwede na. Then maternity, no? Pag nabuntis ka after 7 years, pwede mo na siyang magamit. Then, pre-existing illnesses or dreaded diseases, kahit cancer or kung ano pa yung mga sakit mo dyan, pwede na yan. Covered na yan sa Kaiser. And then, yung lahat ng perang hinulog natin, tutubo po yan siya ng 10% compounding interest per year. Then, waiver of installment due to death or credit life. Then, member's choice of room and board. Waiver of installment due to disability. Term life insurance for 20 years, then accidental death and dismemberment for 20 years. So, sulit. No? Maganda talaga ang Kaiser kasi 3-in-1 na siya. Ayan. Okay? So, online, magkakaroon ka nito. Online Policy Management System or OPMS. Makikita mo lahat dito, yung information mo about sa Kaiser. Okay? And then, Kaiser, pwede ninyong screenshots to guys. Ang pwedeng kumuha ay from 10 years old to 40 years old. Ito yung plan, K45. Pwede din K50. 41 to 50 years old, K60. Then 51 to 60 years old and 6 months. Ng K75, pataas. Pwede tayong kumuha ng mas mataas na plan kasi mas mataas na plan, mas malaki din yung maturity value at the same time yung mga benefits. Okay? Ayan. Then, ito pa other benefits. Meron tayong free access to non-life insurance. Gusto mo kumuha ng insurance sa sasakyan, sa bahay, sa travel, no? Pwede dito. Meron tayong discount. Then, asset preservation service. Kung ayaw mo magpatayan, yung mga anak mo, pagdating ng panahon dahil sa ari-arian, pwede mong ipaayos sa IMAX. Okay? And then free access to IMG's marketplace. So meron tayong marketplace dito. Gusto mong bumili ng sasakyan, ng bahay, or mga IMG gifts, andito yan sa ating marketplace. Then vision care, no? So kung malabo na yung paningin mo sa kanya, pwede kang magpa-check up kasi meron tayong unlimited consultation with 2 frames na libre per year. So lens na lang yung babayaran kasi hindi tayo pare-pareho ng grado ng mata. Okay? Then, meron tayong legal assistance program. So, dito naman, hindi mo na kailangang pumunta pa sa abogado, no? Or hindi mo na kailangan pumunta pa kay Tulfo. Kasi dito, kahit sa bahay ka lang, pwede kang magpa-appointment sa ating abogado. Meron tayong legal assistance program. 2 session yan siya every year. Okay? Then, free memorial service from Everest Memorial Services. Ito, pag meron namatay sa pamilya, kahit hindi member ng IMG and then ikaw ay member, pwede nating tawagan sila. No? Click mo lang yan para makita natin yung phone or contact information ng Everest. Alright? Okay, so meron tayong free online marketing tool sa Dominate natin. Give free access to donations program, no? Kung ang dami na talaga ng pera natin, meron tayong bigyan or pwede tayong magbigay sa charity, no? So dito din sa ating portal. Then, kung gusto mong bumili ng sasakyan, any type and any brand of car as long as brand new, no? So meron tayong discount. Okay, depende siya sa car. And kung gusto mo din bumili ng ari-arian sa SMDC, Ayala Land, DMCI Homes, Vista Land, Camellia, meron ulit tayong discount dyan. Okay? So, ayan.
No? Then, no, sabi nila, scam daw si IMG. So, hindi po. Bakit? Kasi si Palawan Pawn Shop, no, pinakamalaking remittance center sa Pilipinas, Palawan Pawn Shop, no, partner yan siya ng IMG. Okay? So, partners yan sila. Alright. Then, be in the financial industry. So, meron tayong business side dito. Pwede mong gawin. You can be part-time or full-time. Then, no quota or no pressure. Kasi, hindi ka naman mapipressure dito, no? So, permanent position or no demotion. So, you can earn extra income from 50,000 pesos or 20,000 to 50,000 pesos monthly. Depende sa sipag natin. Also, we can travel the world for free, no? With incentives and bonus. O, 'di ba? So, meron tayong mga travels dito. So, meron din tayong worldwide recognition. So, meron tayong nagbibigay sa IMG ng car, watch, pins, and ring, no? So, meron din tayong free HMO coverage, no? So, pag ginawa natin yung IMG business. Alright? Okay? So, become a lifetime member. Paano ba magpa-member? So, talk to the person who invited you para mag-guide nila kayo kung paano kayo maging member and pay for only 6,000 pesos. One-time lifetime na to. May kasama na yan siyang 1,000 pesos na investment. Okay? So, ayan. Okay, pag member ka na, ganito yung portal account natin. So, makikita mo lahat ng benefits mo dyan. No? Sabi ko nga kanina, safety and transparent kasi meron kang portal account wherein you can monitor all your investments and benefits. Alright? So, paano ba? Ito lang. Kontakin mo lang yung nag-invite sa'yo para makapagsimula ka na and mabigay niya to sa'yo yung mga informations na to. Alright, fill out mo lang. And then, meron din tayong designated bank accounts wherein you can transfer your payment or pwede din po tayong mag-send ng payment sa Palawan Pawn Shop. Okay. Ayan, so sino-sino nga ba yung members ng IMG? No? And sila po yung mga uniform personnel, no? Mga police, also, no? So sabi nga nila, no, yung iba daw hinahabol ng pulis, pero dito sa IMG, tayo yung naghahabol sa kanila kasi hindi naman tayo scam. No, hindi tayo yung mga investment schemes kung ano-ano dyan. No, not only the policemen, also the teachers. No, kasi sabi nila yung mga teachers daw are made in London. Kasi loan dito, loan doon. Pero ngayon, hindi na. Kasi financially educated na din yung ating mga teachers. Okay, also the OFWs and the seafarers. No, kasi yung mga OFW umuwi sa Pilipinas na puro resibo yung dala. So ngayon, hindi na kasi financially educated na din sila. Alright? So sabi nga dito no, na if you are born poor, it's not your mistake. But if you die poor, it is your mistake. Okay? So start now kasi hindi pa naman huli ang lahat. No, this is for your family, for yourself, no, kasi napakaganda talaga na meron tayong investment and meron tayong preparation para sa ating retirement. No? So, ayan.